Good morning sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga minamahal kong kapatid na sa Antipolo, sa ating mga church dyan po sa Antipolo, sa Amhertville, saka dyan sa Sitio Santo Niño. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ako po ay nagagalak na makadakupang palad kayo muli at ako po ay masayang-masaya kasama ng aking kabiyak na kayo po ay makapakinig muli ng salita mula sa inyong lingkod dito po sa Abra. At sa umagang ito ay binabati ko rin po ang mga kapatid na nanonood sa live streaming na ito. Saan man kayo makinig po at panoorin, pakinggan ang salita ng Diyos na ibabahagi ng inyong lingkod ngayong umaga. At sa oras na ito mga kaibigan at mga kapatid ay ang atin pong pagbahabahaginan na salita ng Diyos ay akin pong pinamagatan na sa tamang panahon ipapadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig. Ako po ay naniniwala na maraming mga mananampalataya ang nakakaranas at nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos mula nung sila ay nakakilala sa ating Panginoon. At marahil mayroon pong mga nakikinig ngayon sa akin na mayroon kayong mga problema at hindi nyo nararamdaman at nadadama ang pag-ibig ng Diyos na Kanya pong ipinadama sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo na siyang atin pong tagapagligtas. So, ngayong umaga ay buksan po natin ang atin pong mga puso at pakinggan natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon ngayon ay akin pong hinalaw doon sa aklat ng pangalawang Korinto, Kabanata 5 at ang talata ay mula sa 14 hanggang 21. So, bago natin tingnan o basahin ang salita ng Diyos ay nais ko pong tingnan muna natin yung kasaysayan ni Apostol Pablo na kung saan siya po ang sumulat ng 2 Corinthians. Pero tutunghayan po natin ang kaniyang buhay mula doon sa Gawa, chapter 8 in chapter 9. So ayon po kay Apostol Pablo, ay alam ng Diyos kung ano ang kaniyang buhay noon. So alam natin na ang apostol na si Pablo ay naitala ang kaniyang kasaysayan sa aklat ng Gawa. So dito po sa aklat ng Gawa ay mapapansin po natin na si Apostol Pablo ay isa siya sa mga tinatawag natin na kasama doon sa pagplaplano na patayin ang isa sa lingkod ng Diyos na si Esteban. So si Pablo ay mapapansin natin na siya po ay talagang galit na galit sa mga galit sa mga mananampalataya sa panahon na yon. Doon sa mga taong nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahon na yon ay siya po ay isang relihiyosong tao at siya rin po ay isang aral na tao at mayroon po siyang pinag-aralan. Ang sabi ng mga scholar, si Pablo ay isa siyang attorney o abogado. Subalit, dahil siya po ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga parisyo, mga pari nung panahon na yon, ay pinagkatiwalaan siya upang wasakin ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin sa chapter 8, mula sa verse 1 ay kasama siya doon sa pagpatay, doon sa pagbato hanggang sa mamatay si Esteban.
At pagdating po sa sa verse 3, ay mapapansin po natin na si Apostol Pablo ay naging masigasig na siya na wasakin ang lahat ng mga iglesia sa panahon na yon at sa lugar ng Jerusalem. So, sa madaling salita, ay nagtagumpay si Pablo na hawakan o nagtagumpay si Pablo na wasakin ang mga mananampalataya. At kung mapapansin po natin sa chapter 8 mula sa verse 1 ay ang mga mananampalataya ay nagkanya-kanya sila. Sila ay napunta sa bawat lugar na kung saan ay makapagtago sila. Subalit hindi po nagkasya ang Pablong ito sa kanya pong ginagawa. Kaya gumawa po siya ng paraan para ang mga mananampalataya, mga Kristiyano noon ay kanyang mahuli at ipakulong o dili kaya ay patayin sila. So grabe yung trials na naranasan ng mga Kristiyano noong panahon niya. Kaya siguro sa ating buhay, mga kapatid, katulad ni Apostol Pablo ay iba yung pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang kanyang akala sa kanya pong ginagawa ay siya po ay naglilingkod sa Diyos dahil kanyang nasasaktan o sinasaktan o pinabibilanggo, pinapatay ang mga mananampalataya. Sa kanya pong kaisipan sa panahon na yon ay siya ay naglilingkod sa Diyos kasi ito ang kagustuhan ng mga pinuno ng simbahan o pinuno ng templo sa panahon na yon, na lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay kanyang wawasakin o wawasakin na utos ito ng mga parisyo sa panahon na yon. Kaya so ang buhay ni Pablo noon ay talagang napakasalimuot sa atin pong pananaw ay masalimuot ang kanyang buhay, pero para sa kanya ay ito ay katagumpayan sa kanila sapagkat nawawasak nila ang gawain ng ating Panginoon. Subalit mapapansin po natin na si Pablo ang kanyang unang pagtatagpo nila sa ating Panginoon. Alam niyo po, pagkatapos na mawatak-watak ang mga mananampalataya sa panahon na yon sa Jerusalem, sa pamamagitan niya, sapagkat pinupunta niya lahat ng mga lugar, lahat ng mga bayan, mga sinaguga para wasakin at hulihin ang mga ito at maipabilanggo ang mga ito. So, ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak, napunta sa iba't ibang mga lugar dahil sa takot kay Pablo. Subalit, ayon sa chapter 9, verse 1, si Pablo ay patungo siya doon sa lugar ng Damasco. At bago siya pumunta sa lugar ng Damasco para hanapin ang mga mananampalataya sa lugar na yon, ay siya po ay pumunta doon sa mga pinuno ng mga pare upang kumuha ng pahintulot, okay? Patibayan o katibayan na siya ay binigyan ng kapangyarihan upang wasakin at patayin, hulihin ang mga mananampalataya kay Kristo doon sa lugar ng Damasco. Subalit, kung atin pong mapapansin sa chapter 9, verse 3, ay si Pablo ay habang siya ay naglalakbay patungo sa Damasco, ay doon niya na-encounter ang Panginoon. At habang malapit na siya doon sa nayon o lugar ng Damasco, ay habang naglalakbay sila, ay may
biglang liwanag na nakita niya sa kanyang kapaligiran at nagbukas ang kalangitan at mayroon pong tinig na lumabas na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ang sabi ni Saulo, sino ba kayo, Panginoon? Ang sabi na naman ng Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. So sa madaling salita, dahil sa nakita niyang liwanag, ay nalaglag siya sa kanyang kamayo, nasubasog siya doon sa lupa, at noong siya'y tatayo ay hindi na siya makakita. Ibig sabihin ay nabulag si Pablo sa panahon na yon. So, sa madaling salita mga kapatid ay yun yung unang encounter niya sa Panginoon. Unang pagtatagpo nila sa Panginoon. Na kung saan ay hindi na siya makagalaw, hindi na siya nakatuloy doon sa kanyang balak para hulihin ang mga tao sapagkat ay hinarang na siya ng Panginoon. Mga kapatid, marahil po sa panahong ito ay mayroon kayong encounter sa Panginoon. Mayroon na kayong pagtatagpo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, marahil ay narinig mo na ang salita ng Diyos. Marahil ay mayroon ng pangungusap sa iyo ng Panginoon. Kinakausap ka na niya. At maaring mayroon siyang sinasabi sa iyo pero nagmamatigas ka. Na katulad ni Apostol Pablo na bagamat siya po ay relihiyosong tao pero hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, si Pablo po ay sa kanilang encounter sa ating Panginoon ay nagbago ang lahat. Nabago po ang kanya pong pananaw. Kaya nabago po ang kanyang kaisipan na yung balak niya na siya ay pupunta ng Damasco upang patayin o hulihin ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng iyon ay nabago dahil po sa encounter nila sa Panginoong Jesus. Kaya nga po, kung mapapansin po natin sa chapter 9 ay sabi po doon ay si Pablo noong dinala na siya doon sa isang tahanan sa Damasco ay siya ay nananalangin na yung isang tao na galit sa mga mananampalataya, yung tao na gusto niyang patayin, gusto niyang hulihin ang mga mananampalataya sa panahon na yon, nabago ang lahat ng iyon. At ang taong ito na hindi nananalangin ay naging mapanalanginin na siya. Kaya habang siya ay nananalangin ay nagkaroon na siya ng pangitain, na ibinigay ng Diyos sa kanya, na nakita niya sa kanyang panalangin na mayroong isang tao na lingkod ng Diyos na pumunta sa kanya at ipinatong ang kanyang kamay para makakita. Kaya ang ating Panginoon ay kinausap niya si Ananias. Kaya habang nasa kanyang tahanan ay kinausap niya sa pamamagitan ng isang pangitain din na si Pablo ay naroon sa isang lugar sa Damasco at siya ay pinapunta ng Panginoon upang ipanalangin at makakita sapagkat may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal, sa umagang ito ay marahil ay mayroon kang plano na ito ay hindi plano ng Diyos. Mayroon kang mga ginagawa na hindi ito ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Pero meron ka ng mga pangitain, meron ka ng mga napakinggan na salita ng Diyos pero binabaliwala mo. Kapatid, wag mo nang antayin na bulagin ka pa ng Diyos bago mo gawin kung ano yung pinakamahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos kapag nakita niya na iba yung ginagawa mo ay mayroong gagawin ng Diyos na hindi mo gusto.
Subalit si Pablo na ang pangalan ay Saulo ay nabago ang kanyang pananaw. So nung siya po ay nung dumating ang lingkod ng Diyos na si Ananias doon sa kaniyang tahanan, doon sa lugar na matuwid, sabi doon sa verse, ay pumasok ito si Ananias at ipinatong ang kanyang kamay at nakakita. Sabi doon ay mayroong mga nalaglag na mga kaliskis sa kanyang mga mata. Alam niyo po mga kaibigan, maaring kayang gawin ng Diyos na ipinid, lagyan ng mga kaliskis ng ating mga mata para hindi tayo makakita. Subalit, hindi gagawin ng Diyos iyon. Kaya lang binulag tayo ng Diyos ng sanglibutan. Bagamat tayo ay nakakita sa ngayon, pero binulag tayo ng Diyos ng sanglibutan. Kapag hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, hindi mo pinapakinggan, hindi mo ginagawa ang mga salita ng Diyos, ibig sabihin na bulag ka spiritually. Bulag ka, hindi mo nakikita yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo nakikita kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo, kaibigan, kapatid. So sa umagang ito, nais ng Diyos na ikaw ay makatagpo. Nais ng Diyos na ikaw ay ma-encounter niya. At sa sandali na na-encounter mo ang Panginoon, makinig ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya upang makita mo kung ano ang Kanyang ninanais sa buhay mo, kapatid. Na-encounter mo na ba ang Panginoon? Nakarinig ka na ba ng Kanyang mga salita? Kung nakarinig ka ng Kanyang mga salita, sa makatwid na encounter mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga lang ay hindi mo ito nagagawa kasi bingi ka. Hindi mo nagagawa ito kasi bulag ka. Okay? Kahit anong tingin mo, kahit anong basa mo ng salita ng Diyos, dahil hindi mo naintindihan, ibig sabihin bulag ka pa. Pero kapag narinig mo ang mensahe, narinig mo ang salita ng Diyos katulad ni Pablo, okay? Mayroon pong mananalangin sa iyo at bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata at ikaw ay muling makakita at gagamitin ka ng Diyos na katulad ni Pablo. At si Pablo na siya po ay iba ang kaniyang pananaw sa kaniyang buhay dahil sa kaniyang impluwensya, dahil sa kaniyang grupo na kinabibilangan. Okay? Iba ang kaniyang pananaw sa mga mananampalataya. Kaaway niya ang mga mananampalataya kay Kristo. Subalit nung siya ay na-encounter ng Panginoon, na bago, na twist ang lahat ng iyon. At ngayon, si Apostol Pablo ay isa ng lingkod ng ating Panginoon. Okay, panglas po mga minamahal, si Pablo ay kanyang nadama ang pag-ibig ng Diyos. Sa panahon na yon na kanyang na-encounter ng Panginoon, yun yung unang-una na nadaman niya yung pag-ibig ng Panginoon. Nung sabihin niya, "Sino ba kayo, Panginoon?" Mula noon ay naramdaman ni Pablo na totoo pala yung Kristo na kaniyang inuusig. Natuto pala yung Kristo na kanyang kinagagalitan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya nung siya po ay na-encounter niya ang ating Panginoon, na bago ang lahat. Doon niya naramdaman yung pag-ibig ni Kristo sa Kanya, na yung Kanya palang ginagawa ay hindi tama. Kaya nung siya ay nakakita, okay? Nung siya ay nakakita na, ay ginawa na niya ang mga sinabi ng Diyos na ipahayag sa mundo, ipahayag sa Jerusalem, ipahayag sa mga hintil ang mga salita ng Diyos. Kaya nga, mapapansin po natin
sa talatang 11. Sabi niya dito, at inutusan ng Panginoon si Ananias. Okay? Kaya nga, mayroon pong uutusan ng Diyos sa iyo, kapatid. Maaring ang iyong kapatid, physical, maaring ang kaibigan mo, o maaring narinig mo sa TV, at maaring may ginamit siya sa iyo ng mga lingkod ng Diyos katulad ko upang ipahayag sa iyo ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya mula noon, nung nakakita siya, hindi na siya nag-atubili, mga kapatid. Hindi na siya nag-atubili na sumunod doon sa Diyos, doon sa Panginoon na kanyang inuusig. Sapagkat nakilala niya, nakita niya, natotoo pala yung Diyos ng mga mananampalataya sa panahon na yon. At yun din ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ating pong panahon. Mga minamahal, maaring ikaw ngayon ay galit na galit sa mga Kristiyano. Ikaw ngayon ay hindi mo naintindihan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya dahil sarado pa ang iyong mga mata. Pero sa sandali, kapatid, na narinig mo ang mensahe ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Katulad ni Pablo, dati matigas ang kanyang puso. Dati matigas ang kanyang paninindigan. Pero nung na-encounter na ang Panginoon mula sa daan ng Damasco, ay nadaraman niya o naramdaman na niya yung pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, talagang ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti ang Diyos sa buhay ni Pablo. Bakit kanyo? Sapagkat doon sa mga taong pinabilanggo niya, doon sa mga taong kanyang pinatay, kanyang sinaktan, dapat ang Diyos ang maghihiganti sa kanila. Pero dahil nakita ng Diyos ang katapangan ni Pablo, nakita ng Diyos yung kanyang determinasyon sa kanyang ginagawa, hindi siya nag-atubili na gamitin siya para ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Marahil ngayon, mga kapatid, ay nakakilala ka na sa Panginoon. Naramdaman mo na ang mensahe naramdaman mo na ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Pero maaring parang nag-atubili ka pa. Parang nagdududa ka pa. Hindi mo pa ginagawa kung ano yung inuutos sa iyo ng Diyos. Kapatid, huwag mo nang antayin na gumawa pa ang Diyos ng hindi mo gusto. Sumunod ka sa ating Panginoon. Sapagkat sa sandali na narinig mo ang mensahe ng Panginoon, magsisimula na ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Buksan mo lamang ang iyong puso. Buksan mo lamang ang iyong damdamin para sa Kanya. Upang ang pagmamahal ng Panginoon ay iyong madama. Mga minamahal na mga kapatid, katulad ni Pablo, maaring dati ay iba yung pananaw mo sa sa Diyos. Dati iba yung pananaw mo sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Galit na galit ka sa kanila. Meron kang mga sinasabi sa kanila. Pero ngayon, kapag narinig mo ang mensaheng ito, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso, sapagkat kinakausap ka ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus
ay gusto niyang ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig. Or marahil ay matagal mo nang na-encounter ang Panginoon. Subalit, nawala ng lamig. Nagkaroon ka ng problema. Kapatid, ang nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga ay bumalik ka sa Panginoon sapagkat may plano ang Diyos sa iyo. May plano ang Diyos, kapatid, sa buhay mo. Kaya huwag ka nang patumpik-tumpik ka pa. Huwag ka nang magdadalawang isip pa. Huwag ka nang magdududa pa sapagkat maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Marahil mayroon pong ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kaya ang buhay mo ay hindi maayos dahil tumatakbo ka sa mga plano ng Diyos. Umiiwas ka sa mga plano ng Diyos. Kapatid, ito yung panahon na ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Katulad ni Pablo, gusto kong gawin nating example si Pablo sa ating buhay. Gaano ka mang kasama sa nakaraan mo. Ano man ang ginawa mo sa nakaraan mo. Pero narinig mo, na-encounter mo ang Panginoon. Narinig mo ang mensahe ng Diyos sa iyo. Huwag mo nang pagmatigasin pa ang iyong puso. Dahil mayroong nais gawin ng Diyos sa buhay mo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nag-aantay sa iyong desisyon. Gusto ng Diyos na malaman kung ano ang desisyon mo. Sa oras na ito, gusto ng Panginoon na ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. At marahil ikaw ay nagmamatigas. Maaring ikaw ay busy sa iyong mga ginagawa. Grabe yung sipag mo sa trabaho. Grabe yung sipag mo sa business mo. Pero hindi mo nakakamit yung mga nais mo sa buhay. Dahil mayroong nais ng Diyos na iba para sa iyo. Sumunod ka sa Panginoon, kapatid, at ibibigay ng Diyos ayon sa kanyang pangako na ang lahat ng iyong minimithi kung ikaw ay maglingkod sa kanya ay ibibigay ng Panginoon.